ng Panginoon. Kailan pa may matalinghaga ang pamamaraan ng ating Panginoon. Sinugo niya ang mga alagad buhat sa iba't ibang estado nang walang limitasyon ayon sa kanilang katatayuan sa lipunan o anumang kaalaman. Payak, bagamat wagas, ang nagawang paglilingkod ng mga alagad ay katangi-tanging tunay. San Pedro Apostol. Simon Pedro, ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia. Tinaguriang prinsipe ng mga apostol at ang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Isang mangingisda bago pa man hinirang ng ating Panginoon upang maging mamamalakaya ng tao. May hawak na susi kung ilarawan sapagkat sa kanya binigay ang karapatan sa langit at lupa. Sa tabi niya ay isang manok na sumisimbolo sa makaikatlong ulit na pagtatwa kay Jesus noong panahon ang Panginoon ay naghihirap. San Pedro Apostol. San Andres Apostol, anak ni Jonas at kapatid ni Simon Pedro, mangingisda na mula sa Bethsaida, Galilea, at isa sa mga alagad ni Juan Bautista bago pa man naging apostol ni Jesus. Siya ay may hawak na banal na kasulatan kung ilarawan. Siya ay tinuring na patron ng mga mangingisda at pintakasi ng hindi magkaanak at ng matatandang binata o dalaga. San Andres Apostol. San Santiago Apostol, ang matanda. Nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Salome. Mga anak ng kulog ang taguri ni Jesus dahil sa kanilang kapusukan. Dati siyang alagad ni San Juan Bautista at isa sa mga apostol na naging saksi sa pagbuhay ni Jesus sa anak ni Jairo, sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa kanyang pagpapawis ng dugo sa halamanan ng Getsemani. Siya ay nilalarawan na may dalang tungkod at tapayan bilang pagpapatunay ng pagsunod sa utos ng Panginoon sa oras ng kanyang pangangaral. Mayroon siyang kalis na simbolo ng kanyang pagtanggap sa saro ni Kristo. Siya ay pintakasi ng may sakit na reumatismo. Siya ang pintakasi ng buong Espanya at kasalukuyang patron ng ating bayan. San Santiago Apostol, ang matanda. San Felipe Apostol, mula sa bayan ng Bethsaida, Galilea, disipulo ni San Juan Bautista bago pa man naging apostol ni Jesus. Siya ang apostol na nagtanong kay Jesus kung nasan ang Ama. Sumagot si Jesus, "Malaon ang panahon na ako'y iyong kasama. Di yata't hindi pa ninyo ako nakikilala? Felipe, ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Makikita sa imahen na may isang banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos." San Felipe Apostol. San Bartolome Apostol, anak ni Tolome, kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Siya ang tinaguriang apostol na pinakaprangka. Isinilang sa Canaa, Galilea, at matalik na kaibigan ni Apostol Felipe. Isa siya sa mga saksi nang magpakita ang Panginoong Jesucristo sa dagat ng Galilea matapos ang kanyang muling pagkabuhay. San Bartolome Apostol.
Santo Tomas Apostol. Tomas, nangangahulugang kambal sa wikang Aramaic. Matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus, si Tomas ay napahiwalay sa ibang mga alagad, kung kaya't hindi siya naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit noong makita niya ang Panginoon, iniutos ni Jesus na ipasok ang kanyang daliri sa mga sugat nito. Matapos iyon, siya'y naniwala at nagbikang, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol. San Mateo Evangelista. Isinilang siya sa Galilea, anak ni Alfeo. Tinatawag din siyang Levi, ang maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing traidor at makasalanan. Gayunpaman, noong siya ay tinawag ni Jesus, agad siyang tumanima at sumunod dito. Ito ay mayroong sumisimbolong isang tao o anghel sa kaniyang larawan. San Mateo Evangelista. San Santiago Apostol ang bata. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Judas Tadeo, pinsang buo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tuhod ay halos katulad na ng isang kamelyo dahil sa walang tigil na pananalangin. Tulad ng ibang apostol, siya ay naghahawak ng tungkod at banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. San Santiago Apostol ang bata. San Judas Tadeo, anak ni Alfeo at kapatid ni Santiago ang bata. Nagtataglay ang kanyang imahen ng larawan ni Jesus, sapagkat siya ay pinsang buo at kawangis ni Jesus. Siya ay kinikilalang pintakasi ng mga imposible o di mangyayari. San Judas Tadeo. San Simon Apostol. Ang apostol na nagmula sa Canaa, Galilea. Kalimitan siyang tinatawag na Zelotes o Simong Makabayan dahil siya ay masugid na tagasunod sa batas ni Moises. Si Simon ay isang karpintero, kaya't makikita sa kanyang imahen ang lagari na tanda na rin ng kanyang pagkamartir. San Simon Apostol. Ikalawang bahagi, ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula nang siya'y sumapit sa kanyang 3 taon dito sa mundo. Ang kanyang ministeryo ay binubuo ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang lupain upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga himala at kanyang mga turo na nagbibigay ng aral sa ating mga puso't kaluluwa. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at tunukso si Jesus
sa pamamagitan ng pagkain, pisikal na kaligtasan at mga ari-arian. Napagtagumpayan ni Kristo ang tukso at iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Kana. Habang nasa isang kasalan sa Kanaa, Galilea, ay naroon si Jesus kasama ang mahal na ina at ang mga anak din. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay naubusan ng alak. Bagaman hindi pa panahon sa pagdulog ni Maria, ay ginawa ni Jesus ang unang himala. Ang mga tapayang ipinapuno ng tubig ay himalang naging pinakamalinamnam na alak. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Kanaan. Pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Dumaan si Jesus sa Samaria sa balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. May isang Samaritanang dumating upang umigit sa balon. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nakikitungo sa isa't isa sapagkat may alitan ang dalawang lahi. Ipinapakita ng tagpong ito ang pagiging tagapagdala ng kapayapaan ni Jesucristo. Pangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, ang dagat ng Tiberias, at sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nakita ang mga tanda ng ginawa niya sa mga may sakit. Kasama niya si Andres at kapatid na Simon Pedro. May isang batang lalaki na mayroong 5 tinapay sa sebeda at 2 isda. Sinabi ni Jesus na paupuin ang mga tao, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nagsalamat. Pinamahagi niya mula sa kakarampot na pagkain ay napakain ang lahat ng tao na nasa pampang. Sa kaganapang ito ay muling pagkakamalas ng Panginoon sa kanyang pagiging Diyos. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Nang mabalitaan ni Jesus ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, agad siyang nagtungo sa Betania. Doon nakalibing si Lazaro na 4 na araw nang namatay. Pagdating sa libingan ay pinaalis niya ang batong nakatakip dito. Tuminala siya sa langit, nagpasalamat at dumulog sa Diyos. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas nga si Lazaro na nababalutan ng kayong panlibing. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betania. 6 na araw bago magpaskwa,
Si Jesus ay dumating sa Betanya. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok. Kumalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betanya. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ang Panginoon ay tumangis nang mayroon lamang 2 pagkakataon na nabanggit sa Ebanghelyo na si Jesus ay umiyak. Ang una ay ang pagkamatay ni Lazaro ng kanyang matalik na kaibigan, at ang ikalawa ay ang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. Tumangis ang Panginoong Jesus dahil sa batid niyang napipintong pagkawasak ng banal na lungsod. Habag at tunay na pagmamahal ang dahilan ng kanyang pagtangis. Nang malapit na siya sa Jerusalem, ay natanong niya ang kanyang lungsod. Ito ang kanyang tinangisan, kung nalalaman lamang sa araw na ito kung ano ang mapapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ikatlong bahagi, mga paso ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. Sa pagdating sa Jerusalem, ganap na nagsimula ang kanyang paghihirap at pasyon upang maisakatuparan ng kalooban ng Diyos na maliligtas ang sanlibutan. Ang anak ng tao ay siyang naghirap at nagbata ng mga kasarimlan at kasalanan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang ang mga sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palaba at palma nang pumunta sa lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang isinigaw: Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulat. Nang nakalating sila sa burol kung saan tanaw ang buong Jerusalem, ay namangha sa ganda ang mga alagad. Inaasahan nila na gayon din ang reaksyon ng Panginoon. Ngunit nagulat sila nang makita si Jesus, ay nahahapis at lumuluha. Batid ni Jesus na ang lahat ng mga taong nagbubunting sumalubong sa Kanya ay siya ring sisigaw at kukutya sa Kanya sa panahon ng siya ay maghihirap. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang tagpong ito, bagamat hindi matatagpuan sa Biblia, ito ay nakasaad sa libro ng awit at salaysay ng pasyong mahal. Ang mahal na ina ay nagdadalamhati sapagkat batid nito ang nalalapit na paghihirap ni Kristo. Ngunit muling pinawi ni Jesus ang kanyang kalungkutan nang ipahayag niya ang pananatili hanggang dumating ang oras ng Ama. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Dumulog si Jesus sa hapag kasama ng mga alagad. Ito niya ay sinaad ang patungkol sa pagkakanulo ng isa sa kanila. Isang pagtataksil
na magiging hudyat ng pasimula ng paghihirap ni Kristo. Higit sa ano paman, sa tagpong ito naganap ang unang misa ng maitatag ni Jesus, ang banal na Eucharistia, bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryong Pascual. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y maghahapunan, tumindig si Jesus at naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. Matapos nito'y pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa habag at nagwikang, "Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan." Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Ang panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanilang nang may isang pukol na bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang kaloob ko ang masunod, kundi ang kaloob mo." Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ang nalunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Habang nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Igib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkatapos manalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang nalunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kaniya, "Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga alagad na kasama niya, sinabi nila, "Panginoon, mananaga na po kami." At tinagangan ng isa sa kanila ang alipin na pinakapunong saserdote at nagtipas ang kanang tainga nito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag, hayaan ninyo sila." Hinipon niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Sa pagtataksil ni Judas ay tuluyang ipinagkanulo si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo.
Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman. Pagkadakay, nilapitan siya ng mga kawal at dinakip. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Matapos dakpin, dinala agad si Jesus sa bahay ni Anas upang siyasatin. Si Anas ay iginagalang na saserdote ng bayan at isa sa mga nakakatanda noong panahong iyon. Agad nilang tinanong at kinutya ang pamamaraan ni Jesus. Sa kagustuhan niyang mapabilis ang paghatol kay Jesus, iniutos niyang dalhin si Jesus sa kanyang manugang at punong saserdoteng si Caiphas. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Ang pagharap kay Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin. Nang iniharap si Jesus kay Caiphas at sa buong Sanhedrin at sa mga matatanda ng bayan, hinanapan nila ng dahilan para ipapatay si Jesus, sapagkat ang Galilea ay nasasakop ng Imperyong Romano. Hindi nila maaaring hatulan ng kamatayan si Kristo. Habang naghahanap ng saksi na magsisinungaling laban kay Jesus upang ipapatay siya, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, "Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na sa alapaap ng langit." Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winarak niya ang sariling kasuotan at sinabi, "Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig na ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos." At siya'y niluraan at pinagsuntukan at sinampan. Ang pagharap kay Jesus, kay Caiphas at sa Sanhedrin. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Nang ipadala si Jesus ni Anas kay Caiphas, dito ay pinaringgan siya ng mga kawal ng isang panyong mabaho at marumi. Ang lahat ay sumampal at ang iba ay sumuntok sa kanyang buong katawan, kasabay ang pagsasabi, "Hindi ba't isa kang manghuhula? Bakit hindi mo mahulaan kung sino ang sumampal sa iyo?" Hindi natapos ang tagpong ito hanggat hindi nagsawa ang mga kawal na pahirapan si Jesus. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagtatatwa kay Jesus ni Simon Pedro. Samantala, si Simon Pedro ay nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit itinanggi niya ito sa harapan. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sumagot siya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita pa siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroroon, "Ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret." Muli siyang tumanggi. "Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan." Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroroon. Sinabi nila, "Isa ka nga sa kanila. Nakikilala ko sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan." Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok.
At naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa." Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Ang pagtatatwa kay Jesus ni Simon Pedro. Ang pagdadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Iniharap si Jesus sa gobernador na si Pilato. Ngunit wala itong makitang kasalanan na maaaring ipataw. Ipinadala siya ni Pilato kay Herodes upang siya ilitisin. Datapwat kahit anong tanong ni Herodes kay Jesus, ay ayaw niyang sagutin ito. Ikinagalit ito ni Herodes. Si Jesus ay patuloy na kinutiya ng mga kawal. Sinuutan siya ng damit na puti at ibinalik kay Pilato. Ang damit na puti ay sumisimbolo sa paghamak sa kanya ni Herodes. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Samantala, si Jesus ay nalilibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Iginapos nila si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang awa na tagos hanggang buto. Gamit ang latigo na may biwas at ilang bahagi, halos 5,000 hagupit ang inabot ni Kristo. Dito muling natupad ang propesiya ni Propeta Isaías na ang Mesiyas ay magtatamo ng ibayong hirap sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Matapos ang pasin ng Panginoong Jesus sa haliging bato, halos nawalan siya ng malay tao at nadismaya o nawala ng pag-asa. Nagsisitangis ang mga anghel sa mga natamong paghihirap ng Panginoon, nakayuko at nagbabata ng lupit ng parusa. Halos hindi na makita ang laman sapagkat ang kanyang katawan ay punong-puno ng sugat. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka ay pinaghawak ng isang tambos sa kanyang kanang kamay. Palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Sina'y pinagluluhuran. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Tunay na kahanga-hanga ang kababaang loob ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinaranas, ay buong kababaang loob niyang inuunawa ang mga pagkakataon alang-alang sa katuparan ng pangakong kaligtasan. Ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan ang tanging nagpapatibay sa kanyang kalooban. Matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Mula sa salitang Latin na masdan ninyo ang tao, matapos ang ibayong pagpapahirap kay Jesus sa pamamagitan ng paghampas at ang pagputong ng koronang tinig sa ulo nito, siya ay inilabas sa pretoryo
Iniharap siya ni Pilato sa mga Pariseo upang makita nila ang kahabag-habag na anyo nito. Sinabi ni Pilato, "Ecce homo." Tuwing sasapit ang pag-alala ng mga Hudyo sa pagpapalayang ginawa ni Yahweh sa ika-10 salot o Paskwa, ay nagpapalaya ang gobernador ng isang bilanggo ayon sa kanilang kautusan. Nang iharap si Jesus kasama si Barabas, tinanong ni Pilato ang mga tao, "Sino ang nais ninyong palalayain?" Sumagot ang mga tao, "Si Barabas, si Barabas." "At ano ang gagawin natin sa taong ito?" tanong ni Pilato. "Ipako sa krus, ipako sa krus," tugon nila. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Muli ay inherap si Jesus kay Pilato upang hingin ang gawad na hatol. Walang magawa si Pilato kundi pakinggan ang hiling ng mga Hudyo. Kaya't naghugas siya ng kamay bilang tanda na siya ay malinis sa hatol na kanyang ibibigay. At dooy binigay ng hatol ang bayan. Ang pagpapako kay Jesus sa krus doon sa bundok ng Golgota. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan. Mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay ang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Buong pagsunod, pagmamahal at kababaang loob na tinanggap ng Panginoon ang mabigat na krus. Ang krus ang siyang simbolo ng di matatawarang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ang krus na nagugnay sa sangkatauhan at sa Panginoon. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Kasabay ng pagkutya ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Kasabay ang paglibak ng mga ito kay Kristo bilang pagsunod sa atas ng Panginoon, ay buong giliw niyang niyakap ang kanyang krus. Ang krus na iyo'y mabigat, na halos sa balikat ay sumusugat. May nagtutulak upang pilitin siyang lumakad. May lumulura at umaalipusta sa harap ng galit ng mga taong bayan na nooy pinagaling niya. Ang pagpasa ni Jesus ng krus. Sila. 对了，老妹。
Ang unang pagkadapa ni Jesus. Dahil sa bigat ng krus na dinadala ni Jesus at sa mga sugat na natamo niya, siya ay napasubasob sa unang pagkakataon. Hindi niya nakayanan ang pagtayong muli at siya ay napatigil sandali. Wala man lamang karamay mula sa kaniyang mga alagad at mga tagasunod. At nooy tanging ang kanyang inang si Maria lamang ang kanyang kinukunan ng lakas ng loob at ng pag-iisip. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dala ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sa bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat ang krus. Kaalinsabay ang pagkirot ng kanyang mga sugat sa buong katawan. Dulot sa dinanas niyang mga hampas mula sa mga Hudyong ganid at malulupit. Ngunit tulad ng unang pagkakataon, ay muli siyang tumayo at lumakad upang matupad ang nasusulat sa propesiya. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Habang pasan ni Jesus ang mabigat na krus patungo sa Kalbaryo, ay sinusundan siya ng maraming tao. Kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan. Nilungon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sapagkat sa mga araw na iyo'y, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyunan?" Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Sa tindi ng bigat ng kanyang pinapasan, hindi na niya nakayanan ng bigat. Niyon at siya'y muling napasubasob sa ikatlong pagkakataon. Dahil sa matinding pahirap, gutom at pagod, ay halos mawalan na siya ng malay. Subalit kailangang marating ang Kalbaryo upang magkaroon ng kaganapan ng pagtubos na iniatang ng Ama. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kaniya ang krus ni Jesus. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Ang paghubad at pagpapainom ng abdo kay Jesus. Nang makarating na siya sa bundok ng Golgota, halos matuyo na at dumikit na sa kanyang damit ang mga sugat at sa kanyang katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Hinubaran siyang pilit na naging sanhi ng muling pananariwa at paghapdi ng kanyang mga sugat. Ayon sa kinaugalian, ang mga makasalanan
na hinahatulan sa Golgota ay pinapainom ng alak na may halong mira at apdo bilang palit sa pait ng kanyang budhi. Subalit ni Katiting ay hindi uminom si Jesus, tanda ng kanyang kalinisan. Ang paghuhubad at pagpapainom ng apdo kay Jesus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Nalalapit na ang katuparan ng pagsagip sa sanlibutan. Ilang sandali bago ang pagpapako sa ating Panginoon, mula sa kataas-taasan sa langit ay nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoon. Lumuha ang mga anghel sa hirap ng dinadanas ni Kristo. Ang lahat ay buong kababaang loob niyang tinanggap. Ang kanyang kababaan na marapat na huwaran nating mga Katoliko. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Sa gitna ng pagpapahirap ay nagdadalamhati si Jesus. Nabalot siya ng kapanglawan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Si Jesus ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang sumapit ang ikasyam ng umaga, ipinako nila sa krus si Jesus. Hindi umabot sa butas ng krus ang kamay ni Jesus, kaya't ang kanyang mga braso ay hinatak at pilit na ipinarating sa butas na nakatakda sa krus. Matapos ay walang awang binaligtad ang krus upang paluktutin ang mga pako sa likurang panig. Ibinayubay ang katawang banal ng Diyos Anak na puno ng sugat, at sa itaas na panig ng krus ay ang mga salitang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Kasabay ng paghihirap ni Jesus, may dalawang magnanakaw na kapwa nakapako din sa krus. Ang isa ay bahagyang nangutya kay Jesus, habang ang isa ay dumulog na alalahanin siya sa panahon ng paghahari ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus dito. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Nakabayubay sa krus ang Panginoon. Taglay ang sakit at hirap na dinanas ng kanyang banal na katawan. Subalit hindi lamang ang kanyang katawan ang dumaranas ng sakit, kundi pati ang puso niyang kinukutya at nililibak ng mga tao. Tanging ang mahal na birhen at ilang mga alagad na nakatayo sa kanyang paanan ang pinagkukunan niya ng lakas. Tunay na nalalapit na ang oras ng nakatakdang
kaligtasan. Ang paghihirap ni Jesus. Ang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Jesus. Kaangisabay na pangaral ni Jesus na mabuting balita ay nanatili ang kanyang mga disipulo at tagasunod. Ang mga disipulo nagsakripisyo at naglaan ng kanilang makakaya at naging tapat sa Panginoon noong panahon ng kanyang ministeryo. San Lazaro ng Betania. Si Lazaro, kapatid ni Marta at Maria, na nagmula sa bayan ng Betania. Siya ang kaibigan ng ating Panginoon na may ilang araw ng pumanaw at dahilan sa pagtawag ni Marta sa Panginoon ay muli niyang binuhay. Siya ay ginugulta sa huling linggo ng Kwaresma, Domingo de Lazaro, bago ipagdiwang ang linggo ng Palaspas. San Lazaro ng Betania. Ang salitang Marta ay mula sa salitang Aramaic na nangangahulugan ng babaeng tagapamahala ng tahanan. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria. Nakiusap siya kay Jesus na pagsabihan na tumulong ang kanyang kapatid na si Maria sa paghahanda sa halip na ito'y maupo at makinig sa kanya. Siya ay kinikilalang patrona ng mga may bahay, na bandera, matatandang dalaga, tagaluto, nutritionista, kasambahay o mayordoma, nangangasiwa ng ospital, kahera at mga manlalakbay. Santa Marta ng Betania. Santa Maria Cleofe. Sa pagbabako sa krus ni Jesus, nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at mga kapatid na babae na asawa ni Cleopas na si Maria Cleofe. Isa si Maria Cleofe sa mapapalad na babaeng nakasaksi sa pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Tanga niya ang kamanyang sapagkat ito ang dala niya nang dumalaw sila sa libingan ng Panginoon noong araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleofe. Yun yung mga mababang parusa eh. Kapag nasa kalsada, doon natin bibidyoan ng one time. Isang short po. The more. Santa Maria Salome. Asawa ni Zebedeo ng taga Galilea, si Salome ang ina ng dalawang apostol ng Panginoon, na si Santiago Matanda at San Juan Evangelista. Si Salome ang babaeng tinutukoy sa Bagong Tipan na humiling kay Jesus na pupuin sa kanyang tabi ang dalawa niyang anak sa kaharian ng Diyos. Isa rin siya sa mga nakasaksi na muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Dala niya ang insenso para sa banal na katawan ni Jesus. Santa Maria Salome. Santa Maria isa sa tatlong Mariyang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Maria Magdalena, Maria Salome, at Mariang ina ni Santiago
na sinasabing si Maria Jacobe ay may dalang pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Sa kanyang imahen ay makikita ang isang paghagupit sa itsurang walis tingking o kaya ay kadenang bakal na may tangkay na siyang ginamit sa ating Panginoon noong siya ay hagupitin sa haliging bato. Siya ang patrona ng mga babaeng naglilingkod sa simbahan, gayon din ng mga nagpapaanak o kumadrona. Santa Maria Jacobe. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isa sa mga lihim na tagasunod ni Jesus. Sinasabing siya ay isang pariseyo at miyembro ng Sinedriyo. May tangan siyang aloe at mira na tanda ng kanyang pagtulong sa pagbababa at paglilinis ng banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. San Nicodemo. Okay, kasi mo kay dito na yung naabang. Imarke muna ulit. Imarke ulit tayo. Imarke sa mga mga ko. Santa Juana, asawa ni Cusa. Siya ay asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes Antipas sa Tetkarya ng Galilea. Siya ang babae nagbili ng ari-arian upang itustos sa pangangailangan sa pangangaral ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya lamang ang tinutukoy bilang asawa at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Bagay na iniwan niya ang asawa sa antas ng lipunan upang sumunod kay Jesus, batay sa bagong talaan ng mga banal. Santa Juana, asawa ni Cusa. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Siya ay isang babaeng disipulo ng ating Panginoon. Tumulong sa paghahanda ng huling hapunan ng Panginoong Hesukristo at ang may-ari ng tahanang pinagdausan ng huling hapunan. Siya ay ina ni Juan Marcos, isa sa mga tagasunod ng mahal na Panginoon. Gayon din naman ay isa siya sa 4 na ebanghelista. Si Maria ay isa rin sa mga babaeng tagasunod ng Panginoong Jesus. Malaki rin ang naging papel niya sa pagpapakasakit ng Panginoon kapagkat siya ay saksi sa banal na pasyon hanggang kamatayan at paglilibing kay Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Santa Veronica. Mula sa salitang Latin na vero o birang ng ibig sabihin ay panyo o piraso ng tela, at nika o icon na katumbas ng larawan.
ang babaeng nagpahid ng panyo sa banal na mukha ni Jesus. Pagkadilik ng ingay ng mga nagpapahusang mga kawan sa Panginoon, ay agad siyang lumabas sa bahay. Sa awak habag kay Jesus, ay kinuha niya ang sultang bira upang ipahid sa naghalong dugo, pawis at laway sa banal na mukha ni Jesus. At doon sa panyo ay napakintal ang mahal na mukha ng tagapagligtas, kaya't siya ay tinawag na Veronica, ang larawan sa panyo. Santa Veronica. Ikalimang bahagi, mga imahen na bumagtas sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Sa pagsapit ng mga araw ng pag-uusig at pagpapahirap sa ating Panginoong Hesus, may mga alagad na natili hanggang sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. Silang buong tapang na tumayo at tumindig sa paanan ng krus, na tila madudurog ang kanilang mga puso habang tinitingnan ang kaawa-awang kalalagayan ng anak ng Diyos. Santa Maria Magdalena. Mula sa salitang Hebreo, Miriam na maaaring nanguhulugang dagat na saklap, pag-aalsa o hiniling na supli. Ang babaeng pinagpalayasan ng 7 demonyo. Si Maria Magdalena ang itinutukoy sa banal na kasulatan na masamang babae, subalit siya'y nagbalik loob at sumunod sa Panginoon. Saksi sa pagtubos sa tanan at pagkabuhay ng Panginoon. Siya ang pintakasi o patrona ng mga makasalanang babaeng nagbabalik loob o nagbabagong buhay at orden ng mga predikador o Dominikano. Santa Maria Magdalena. San Juan ang pinakamamahal. Isang taga-Galilea na anak ni Zebedeo at Salome at kapatid ni Santiagong matanda. Siya ang disipulong minamahal ni Jesus. Nanatili siya sa tabi ng mahal na Birhen noong panahong naghihirap si Jesus. Simbolo niya ang isang agila dahilan sa taas ng lipat ng kanyang diwa at pag-iisip noong sinusulat niya ang salita ng Diyos. Noong siya'y dalhin sa Roma upang usugin, siya ay inilagay sa kumukulong langis, subalit himalang nabuhay. Ang pinakahuling namatay na apostol, dala ng kanyang katandaan. San Juan ang pinakamamahal. Inang nahahapis. Hindi mailalarawan ang sakit na dinanas ng mahal na Birhen noong mga panahon ng pasyon at pagpapakasakit ng kanyang sinisintang anak. Siya ay napahiwalay sa karamihan, kaya't ang hapis niya ay naragdagan. Noong siya ay mapalayo kay Jesus, kaya't nang sila ay magtagpo, halos madurog ang kanyang malinis na puso sa hirap at bigat ng krus na dala ng Panginoon. Pwede nyo cover lang, cover tayo, cover. Cover muna tayo. Or ready tayo sa ano. Wait lang. Tandaan ng matter. Ready for cover ha. Para lang dapat. Sige, tulak ka. Buka muna sa mayan. Ating panalangin. Sundan natin ang istorya ng dakilang pag-ibig
Tunghayan natin ang mga tagpo sa pagtungo ng Panginoon sa Kalbaryo, ang kanyang pagbagtas sa kamatayan na nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Hinatulan siya at ipapako sa krus. Sundan natin siya kasama ang kanyang inang nahahapis na nakasubaybay sa kanyang nag-iisang anak na pinarurusahan at inaapi. Tunghayan natin ang pagsamo ng isang ina sa kanyang anak upang maibsan ang pagdurusa, sakit at bigat na daladala ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Ang kanyang batang sinanggol at inaruga na ngayon ay nagdurusa sa kasalanan ng iba. Atras din yung photographers, na-atras sila naiiwan. Madinig mo nawang tinaguhi-taguhi niya ring iyong anak na naghahatid ng buhay. Kapag dinig ng birheng tigib ng hapis, ng kalagim-lagim na sigaw ng berdugo mapagsiwalat ng parusang lalo at lampas, at ang panaghoy ng kanyang sinising ng panunubos ay parang matulis na sundangan ng lagos sa kanyang puso. Kaya nga't di siya nanganib sa mga sandat
sika ng mga berdugong nagpaparusa. Sumagi siyang agad sa kakapalang tao nang di magkamay o ng ingay, hanggang sa siya'y malapit sa kanyang sinisinta at iniibig na anak. Kapag daka na may tumunghay ang kanyang si Jesus, niyakap ng birhen at ipinahayag ng bumabalong na luha, ang walang masintinding kabighatian at ganito ang sinabi. Oh, anak kong sinisinta, liwayway at kapayapaan ng buhay. Nangina mong naririto at hindi ka binabayaan. Kamatayan kong mapait yang iyong pagdurusa. Oh, anak ko, api ka sa lahat ng dito'y natulan. Para kang hindi sinanggol ng inang nagmamahal-mahal. Tulad ng nang walang awa sa'yo, oh Dominic Berimeni. Lalo ko pang ibig ako maghirap magpasa niyang krus at mamatay. Ikaw lamang, Jesus ko, ang maligtas, sumapayapa at mabuhay. Daw puso ko ay mamatay, ay ano pa kayang halaga na namumulila mong ina kung di ka makikita ng kanyang luwalhating anak. Oh, masinta kong na patawad at di ko matutupad ang hinihingi mo. Na ako'y halinan mong magpasan nitong malaki at mabigat na krus. Pagkat ito'y ako at kalooban ng aking ama, upang maligtas sa kapihan ng pagkaibig ng lahat. Kaya ang kalahating malinis sa dong ginawin ay iyong pinanggalingan, at masasalpang lubha ang sigwa ng aking pagdurusa. At di puso at matanaw ang bahaghari ng kapayapaan. Ang iyo pang mga luha o inibig kong ina ay lalo pang nakabababaw sa aking kahirapan. Nang mahunawaan itong inang tigib ng sakit, na siya'y walang karapatang humalinis sa kaniyang anak, ay umurong na siya. Ngunit lalong naragdagan ang kanyang
ng matinding kapighatian na halos nawalat ang kanyang dibdib sa di makayanang pagbabata. Multi en ingemitus mei et cormeum morens. Dito na nga natupad yung hula ni Simeon Propeta doon sa templo ni Solomon. Et tuang ipsius animam dolores pentras ibig Claudius. Ang kaluluwa niya ay paglalampasan ng sundang na kasakitan. Dili-dili mga kapatid na Kristyano, kung gaano kalaking hirap at kamatayan ang pinuhunan sa atin itong manlubos sa si Jesus at ng kanyang mahal na ina sa pagtubos at pagsakop sa ating mga kasalanan upang tayo'y mapagaling dito at sa kabilang buhay siya nawa. Sa pagsulong ng daan patungong Kalbaryo, itinulong palayo ng mga